ng kumain ito, no? Sada talaga tong babae na to. Laki na ng mga butsi nila. Lalaki na. Nahulog yung isa. Huli natin. Huli ko na lang yan mamaya. Malaki na dito. Din. Buhay na. Ito yung itatapik natin. Tapos na-eksperimento tayo dito at saka dito. So hulihin ko muna yung nahulog na sisiw. Yan. Nahuli din sa wakas. Babalik na kita sa loob. Tawa. Baka na dito. Ang ilang linggo lang to, bababa na sa range. Meron tayong dalawang kulungan dito, dalawang kwarto. Ito sila, mas malaki to nung mas malaki ng konti nang sinipirit ko sa kanila sa kanilang ina kumpara dito. Yan, so gusto kong i-share sa inyo itong ginawa nating eksperimento kung saan talaga yung mas effective at saka may disadvantages at saka advantages, no? Kung merong ina at saka wala. Yan. So una tayo dito sa walang nanay. Yan. So sa walang nanay, nakakatipid tayo sa patuka. Yun yung advantage natin. So hindi na tayo gumagamit ng ilaw dito. At sinipate ko sila, hindi kasi sila, meron kasi nga medyo malalaki dito kasi hindi sila magkakapatid lahat. Yan. So meron ditong nasa 2.5 tsaka 3 weeks nung paglipat, separate natin, no? So after mga, ngayon nasa mga 5 days na ata mula nung separate natin. Yan. So nakakatipid tayo sa patuka. Yan. Kasi malakas din pong kumain kasi yung nanay nila. At nag-aagawan na po sila. Tapos yung nanay kasi nila nangangaykay na rin. Kaya tinesting ko talaga na ibaba na yung nanay nila. Kasi mostly dito nagsisipirit ako ng nanay nasa 3 weeks to 4 weeks na. Yan. So kinapasin po kasi tayo sa kulungan, kaya talagang napilitan ako na i-separate yung nanay tsaka yung kanyang mga sisiw. At saka gumawa tayo ng eksperimento. Yun din po yung rason. Yan. So dito, sila lang po talaga yung kumakain, no? Yan. Kaya medyo tipid tayo sa patuka dito sa kanila. Pero yung disadvantages dito, wala pong nag-brood sa kanila, no? Wala nagbabalihit tuwing gabi or tuwing umuulan or malamig yung panahon. Yan, tapos yung tubig natin,
pag napatubig tayo dito ay hindi po talaga madaling natatapon. Unlike yung nandun yung mama nila, malaki din po kasi yung dumi ng kanilang nanay, kaya minsan nadudumihan din po yung ating patukaan tsaka patubigan. So unlike dito, medyo malinis kasi wala na yung nanay nila. Dito naman tayo sa merong nag-brood ang kanilang nanay. So napansin ko dito, malalaki na talaga yung mga sisiw niya. Yan, so mas advantage talaga kung merong nanay, no? So siguro isispirit ko to kapag nasa mga nasa mga 4 weeks na or medyo kumpleto na po yung kanilang balahibo. Katulad dito sa kabila, no? Dito ko sa inyo. Katulad dito. Ganito kasi talaga yung kalaki yung mga sinisipirit ko. Yan. So yun, eksperimento lang naman natin. So ganito pala talaga. Kung gusto nyo agad na meron agad silang balahibo, no? Medyo malaki, dito kayo sa merong nanay. Pero konti lang naman yung nila, diferensya nila dito at saka dito. Yan. Pero mas healthy lang to kasi nga tuwing gabi, chinek ko sila kagabi, talagang binuburit sila ng kanilang nanay or binabody heat. Yan, parang nilimliman pa. Yung problema lang dito, yun nga, talagang nadudumihan yung yung patukaan natin. Tapos palagi nauubusan ng patuka dito. Kasi nga malakas din pong kumain yung nanay niya. Yan, sa mga gustong magtipid, pwede nyo itong itry. Pero kung gusto nyo, meron naman kayong budget, dito kayo. Yan. Para mas maganda talaga yung paglaki ng sisiw nyo. Tsaka pagdating talaga sa range, iba talaga yung nilimliman, no, kumpara sa incubator. Dati nag-i-incubate ako, tapos pagbaba ko sa range, medyo sasakitin na, no? Masakitin yung binababa natin sa range nung gumagamit pa tayo ng incubator. Unlike nung naglilimlim na tayo, pagdating dito sa brooding pen nila is natural brooding yung ginagamit natin. Walang ilaw dyan sa taas, no? Yan, wala kayong makikita ng ilaw. So, yero lang yan. Talagang ang bilis talagang lumaki ng mga sisiw natin. At saka yung paglaki nila, hindi po talaga merong halong chemical, no? Kagaya ng kasi yung painit ng bulb, hindi natin makokontrol yun. Minsan konting mali mo lang, dami nang mamatay na sisiw. So unlike dito, halimbawa ako busy ako sa isa kong negosyo, kaya ayun lang, hindi ko talaga na-focus dito kapag gumagamit tayo ng bumbilya. So kaya gumagamit din po tayo ng mga nanay or natural brooding, no? Kaya at least kung meron tayong pupuntahan, yung nanay na po yung bahala sa kanyang mga sisiw. Tsaka tipid din po tayo sa kuryente. At saka mas maganda talaga yung natural kumpara dun sa gumagamit ng brooding pen na may ilaw. So dito, di na rin po ako gumagamit. Kasi kapag 2 weeks to 3 weeks na, malaki na po yung possibility na talagang mabubuhay siya. So dito, hindi tayo namatayan ng sisiw, no? Pag lumaki to, yan, pag lumaki ng konti, yan, hatiin natin sa dalawa to. Gusto ko kasi sa isang kulungan, maximum lang ng 5. Yan, para yung paglaki nila ay mabilis at wala talagang masakitin sa kanilang batch. So meron tayo dito, no? Meron din po siyang nanay. Yun yung mga sisiw, healthy. Sana ma-apply nyo rin to sa sa manukan nyo, no? Kung broody yung breed nyo na gagamitin. So unlike sa mga Rhode Island Red, sa mga heritage chicken, mga black Australorp, ay hindi po kasi broody yon. Need nyo po ng incubator tsaka brooding pen na may bumbilya.
Or kung meron kayong native na manok, pwede nyong palimliman. Sa ngayon wala pa talaga sa isipan ko na mag-alaga ng heritage chicken. Pero baka susunod, baka mahiligan din po natin. Kasi marami nagsasabi na medyo mahirap alagaan yung manok na yun. At based din sa research ko, prone sila sa sakit. Unlike dito sa native na talagang malakas yung immune system nila. Kasi nga native sila dito sa Philippines. May nag-aaway. Normal lang po yan sa babae. Wala lang ako sila. Kinakalat po talaga natin yung patuka para makakain silang lahat. Dito sa loob ng paitlugan natin, naglagay din po ako. Ito yung entrance natin, oh. Konti na. Doon sa palimliman natin, wala nakakapasok, kaya tumutubo yung trigo. Trigo yan. Sila. Yung last nating baba, no? Yan, no? Takot sila sa camera. Yun mga kanitives, sana po may natutunan naman po kayo sa vlog natin for today. Shout pala kay Kuya Eson TV Vlog, Gistrel Tisado, Ryan Chaladim, napaka-supportive nito. Irene Manabe, Ace of Spade, Joan Calicas Peña, RVG, maraming salamat po. Nir Oberiano, Roldan Dorado. Yan, kay Diam TV, Alma Bilog, Manukan ni Pedro at kay Ma'am Prince Aslin sa atin na talagang napaka-supportive sa mga videos natin. Mga kanitib, kung gusto nyo pong magpa-shoutout, mag-iwan lang po ng comments sa ating comment section at isa-shoutout po kayo sa mga susunoding videos. Sa may mga katanungan dyan, mag-iwan lang po kayo ng questions sa ating comment section at sasagutin po natin. Sa mga bago lang dito na padaan lang, please subscribe po and click notification bell below para ma-notify kayo sa mga susunod kong videos. Yun lang po mga kanitib at kita-kita sa sunod kong video. Bye-bye po.